So, Sofia, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Parang naging halimaw. Kay tagal kitang hinintay, pero hindi ka bumalik. Bakit, Ricky? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa ko upang piliin at mahalin mo? Pakiusap, Sofia. Huwag mong saktan ang pamilya ko. Patawad kung pinaghintay man kita ng mahabang panahon, pero wala akong intensyon na lukuhin ka. Sinungaling! Ngayon mo sabihin na hindi mo ako niloloko! Kayong masaya ka kasama ang pamilya mo! Samantalang ako, lugmok at walang patutunguhan ng buhay! Hindi ako papayag na maging masaya ka! Papatayin ko kayong lahat! Maawa ka, Sofia. Maliit pa ang anak ko. Ako na lang ang parusahan mo. Tutal, ako lang naman ang may kasalanan sa'yo, di ba? Patawarin mo ko. Ah! Sinusumpa kita, Ricky! Lahat ng mga manlolokong kagaya mo! Sofia! Wag! Alas 4 pa lamang ng umagi nagising na si Sofia upang ihanda ang mga lulutuing ulam. Bukod sa pagiging janitress, ay nagtitinda rin siya ng iba't ibang putahe para sa kanyang mga kasamahan. Kaya't malaki ang tinitipid ng mga ito. Ay, hindi ko pa nahihiwa ang sibuyas. Kalma lang, Self. Mahaba-haba pa ang oras. Huwag mataranta para masarap ang resulta ng lulutuin. Ang aga mo namang nagising, mahal. Alas 8 pa naman ang trabaho mo, di ba? Alas 4 pa lang, oh. Ay, pasensya na. Nagising ka sa ingay rito sa kusina. Magluluto kasi ulit ako ng ulam na ibibenta sa mga kasamahan ko. Sayang din kasi, pandagdag pa to sa kikitain. Tsaka mahal yung mga ulam na tinitinda sa karinderya. Kaya sa akin na sila nagpapaluto. Nasarapan kasi sa ulam na baon ko nung isang araw. Ba, hindi lang pala ako nasarapan sa luto mo, pati mga kasamahan mo, ah. Talaga namang magaling ka sa pagluluto, eh. Ayaw mo pang maniwala. Akala ko kasi binobola mo lang ako. Hindi kaya. At tutulungan na kita riyan. Mag-iigib lang ako ng tubig. Matulog ka na lang ulit. Kaya ko na to. Tsaka puno na ang mga galon na timba. Pinuno ko na kagabi eh. Mahal, kapag kailangan mo ng tulong, sabihan mo ko. Hindi yung inaako mo na lahat ng gawain. Magsasabi ako sa'yo kapag hindi ko na kaya. Basta bumalik ka na sa higaan mo at matulog ulit dahil may pasok ka pa mamaya. Naihi kasi ako kaya nagising ako. Pero tutulungan na kita dyan para mabilis kang matapos. Baka mamaya antukin ka sa klase mo niyan. Kaya ko na to, mahal. Ayos lang. Magkakape na lang ako. Beefsteak at pakbet ang putahing niluto ni Sofia. Amoy pa lamang ay nakakatakam na. Maging si Aling Tisha na ina ni Ricky nagising dahil sa mabangong amoy na niluluto ng dalaga. Ayan, tikman mo. Masarap ba? Ay, grabe, ang sarap. Pwede ka na talagang magtayo ng karinderya, mahal. Okay na ako sa pakonti-konti para hindi ganong nakakapagod. Akalain mo, isang serve ng ulam sa karinderya sa labas ng pinagtatrabahuhan namin 70 pesos, samantalang ilang piraso lang. Halo, sobra naman yun. Ay, totoo kaya. Pera-pera kasi. Sige na, ako na maghuhugas ng mga kaldero. Mamaya mapasma ka pa eh. Sige, mamaya ako na isasalin sa sisidlan ng ulam. Palalamigin ko lang ng konti. Ulila ng lubos ang dalaga. Kaya't simula na makilala niya si Ricky at ang ina ng binata, ay ito na ang kanyang naging pamilya. Dahil sa hirap ng buhay, ay mas pinili ni Sofia magtrabaho bilang janitress sa isang call center. Hindi na muna siya nagpatuloy sa kolehiyo upang makapag-ipon. Bagamat tumutulong siya sa pag-aaral ng nobyo dahil pinangako nila sa isa't isa na siya naman ang pag-aaralin ni Ricky kapag nakapagtapos na ito at nakahanap na ng trabaho. Mahal, ilalagay ko na ba yung mga ulam sa Tupperware? Sige, pwede na yan. Pinagtabi ko rin kayo ni nanay ng ulam. Pwede ka naman mag-apply bilang call center agent sa pinagtatrabahuhan mo. Naku, alam mo namang hindi ako magaling magsalita. Tsaka ayos na ako sa trabaho ko dahil hindi ako puyat katulad nila. Masaya na ako sa paglilinis. Sa bagay. Tapos na pala ako maligo. Pinag-igib na rin kita ng tubig. Magpapahinga na muna ako sandali
6:00 na, kaya maligo ka na bago ka pa mahuli sa klase. Ako na ang bahala sa mga ulam na yan. Ang swerte ko talaga sa'yo. Basta babawi talaga ako, mahal, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Huwag mo na munang isipin yan. Ang importante, makagraduate ka. 1 taon na lang oh. Maraming salamat sa lahat ng tulong, unawa at puyat mo para sa akin, mahal ko. Nagdrama ka na naman. Sige na, magbihis ka na. Maging si Aling Tisa'y napapangiti habang pinagmamasda ng dalawa. Kasama na nilang naninirahan si Sofia sapagkat may bakanting silid pa naman sa kanilang bahay. Kaya imbis na umupa, ay doon na lamang nanirahan ng dalaga upang makatipid na rin. Matapos na makapag-almusala, ay agad na nagpaalam ang binata sa nanay nito at kay Sofia. Ricky, sandali! Nakalimutan mo ang baon mo! Ay, oo nga pala. Makakalimutin na talaga ako. Itong 100, pang merienda mo mamaya, ha? Hindi na. Ipunin mo na lang yan. Sobra na ang binibigay mo sa akin eh. Tsaka may extra akong pera dito. Huwag mo na akong alalahanin pa. Huwag ka nang mahiya. Sweldo ko naman kahapon eh. Kaya may sobrang pera naman ako rito. Ikaw talaga, mahal. Ang bait mo. Sige na, paparating na yung tricycle. Ingat sa trabaho mo mamaya, ha? Oo, ikaw rin. Matamis na halikang dumapo sa pisngi ni Sofia mula sa nobyo. Kahit na sa isang bahay sila naninirahan, alam nila ang kanilang limitasyon. May mga pangarap pa silang dapat unahin kaysa magsama bilang mag-asawa. Hindi ko alam kung paano ka namin mapapasalamatan ni Ricky. Alam mo bang hulog ka ng langit sa buhay namin mag-ina? Wala na akong mahihiling pa kundi ang maabutin niyo ang lahat ng pangarap niyo, Sofia. Ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Nay eh. Dahil sa pagtanggap ninyo sa akin at itinuring niyo na akong anak. Huwag mong pabayaan ng anak ko kapag nawala na ako sa mundong to, ha? Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Minsan nahihirapan na rin ako, anak eh. Dahil sa sakit sa puso. Ayoko maging pabigat sa inyo. Kaya nga po huwag kayong magpakapagod. Yung mga labahin at mga lilinisin dito sa bahay, ako na po ang bahala doon. Kailangan ko naman mag-ehersisyo. Ayoko humilata na lang dito ng buong araw. May gamot pa po ba kayo? Meron pa naman, Ineng. Sabihan niyo ako pag wala na kayong gamot, ha? Pakbit po ang ulam na iniwan ko para sa inyo. Kumain ka na, Nay. Huwag mong pabayaan ang sarili mo kapag wala kami rito ni Ricky, ha? Tsaka kung masama ang pakiramdam niyo, nandyan naman si Aling Sonia. Sabihan mo siya para matawagan niya kami. Nakiusap kasi ako na tingnan niya kayo rito kapag wala kayong kasama. Sige anak. Huwag niyo na akong alalahanin pa. O siya, ako na ang magliligpit dyan sa mesa. Mamaya mahuli ka pa sa trabaho mo eh. Tinulungan ni Aling Tisha si Sofia sa pagbitbit ng basket palabas ng bahay. Anak na ang turing nito sa dalaga at wala siyang maipipintas kay Sofia. Bukod sa mapagmahal ito sa kanila, masipag ito sa trabaho at maaasahan. Nay, mauuna na ho ako. Ayan na ang tricycle. Yung gamot niyo huwag niyong kalimutang inumin. Sige, Ineng. Mag-iingat ka, ha? Mahina na ang katawan ni Nanay Tisha. Kahit hindi man siya nagrereklamo, kitang-kita sa mga mata niya ang pananamlay. Wala naman kaming sapat na pera para maoperahan siya. Malaking halaga pa naman ang kakailanganin. Napahinto sa pag-iisip si Sofia nang mapansin na malapit na siya sa gusali na kanyang pinagtatrabahuhan. Agad niyang iniabot ang bayad sa driver at bumaba ng tricycle. Napansin siya ni Arnold, ang kasamahan nilang call center agent, kaya tinulungan siya nito sa pagbubuhat ng bag kung saan nakasilid ang mga ulam. Naku, salamat Mang Arnold ha. Medyo mabigat pa naman po yan. Ang bango naman ng ulam Amoy pa lang masarap na. Tiran mo ko mamaya maubusan pa ako. Ay, andyan ka na pala Claire. Hindi kita napansin. Magkasunod lang yung tricycle na sinasakyan natin. Hindi ka ba hinatid ng boyfriend mo? Hindi na. Maaga kasi ang pasok niya ngayon. Tsaka ayoko siyang abalahin sa pag-aaral niya. Alam mo girl, ang swerte ng boyfriend mo sa'yo.
ikaw ang tipo ng babae na hindi dapat pakawalan pa. Masipag na, mabait pa. Ay, Mang Arnold, akin na huyang bag. Maraming salamat po sa paghatid Baka gusto niyo po ng ulam. May tinitinda po ako rito. Sa pintuan pa lamang ay nagsilapit na ang mga empleyado kay Sofia. Naubos kaagad ang mga ulam at kanin na kanyang paninda. Ay, mabuti na lang ako na unang kumuha. Kung hindi, mauubusan na naman ako. Kaya nga itinabi ko na yung sayo siya nga pala, baka pagalitan ako dahil sa pagtitinda ko rito. Sino magagalit? Pati HR nga at manager na gustuhan ng luto mo magagalit pa sila. Isa pa, mas makakatipid sila kung sa'yo bibili, no? Kesa naman sa karinderyang yon na napakamahal. Inginuso pa ng babae ang bibig nito habang itinuturo ang karinderya na tinutukoy. Tinungo na nila ang silid kung nasaan ang mga gamit panlinis upang magsimula na sa pagtatrabaho. Katulad ni Sofia, isang janitress din sa gusaling yun si Claire. Naging malapit ang loob nila sa isa't isa dahil pareho silang ulila. Ang pinagkaibahan labang ay may mga kapatid si Claire. Itatapon ko na muna tong mga basura. Puno na naman Sige. Ako na lang ang bahalang maglinis sa banyo. Tsaka pakicheck na rin yung basurahan sa 4th at 5th floor. Baka puno na naman yun. Oo. Dun din ang punta ko. Ay girl. Nakita mo ba yung si Krisha? Kahapon pa mugto ang mga mata niyan. Tsaka nakasalubong ko kanina umiiyak na naman habang may kausap sa telepono. Bakit naman? Narinig ko yung usap-usapan dito. Iniwan daw ng boyfriend. Ang masakit pa, si Krisha pa nagbibigay ng allowance sa lalaki. Tapos nakita niya may inuwing babae sa apartment nila ang lalaki. Akalain mo yun, girl? Nagawa pa siyang lokohin ng lalaking yun. Ay, grabe naman yun. Di ba mas bata ang lalaki kaysa sa kanya? 5 taon ang tanda niya sa boyfriend niya. Tsaka immature pa. Ginawa pa talagang mamasang si Krisha. Kawawa nga hiwalay na ba sila? Ayaw makipaghiwalay ni Krisha, no? Patay na patay sa lalaking yun. Gwapo lang pero wala namang silbi. Kaya ako, ayokong gastusan ng makakarelasyon ko, no? Gagastusan mo tapos ipagpapalit ka lang naman. No way! Hindi naman lahat manluloko. Oo nga pala, mabait yung boyfriend mo. Sana hindi gumaya sa ibang mga lalaki na walang modo. Maglilinis pa tayo. Ang aga nating nagchismisan, no? Sige na, itapon mo na yung mga basura. Nakasalubong ng dalaga si Krisha. Mugtong-mugto ang mga mata nito. Kahit na nakasuot ng eyeglasses, ay hindi pa rin may kukubli na kagagaling lamang nito sa iyak. 6:00 ng gabi ang uwian ni Sofia at Claire. Ngunit dumadaan pa ang dalaga sa palengke upang mamili ng kanyang lulutuin kinabukasan. Paglabas pa lamang nila ng pintuan mula sa gusali, ay nakangiti na sa kanila si Ricky. Wow, may sundo ka, girl. Ang pogi talaga ng boyfriend mo. Ay, kailan kaya ako makakatagpo ng kagaya niya? Makakahanap ka rin ng para sa'yo. Huwag mo lang madaliin. Hindi na ako makakasabay sa'yo. Mauna na ako sa inyo, ha? Sige, mag-iingat ka, Claire. Kumaway-kaway habang papalayo si Claire sa kanila. Kinuha ni Ricky ang malaking bag at Tupperware na bitbit niya at agad na sumakay sa tricycle. Kanina ka pa ba, mahal? Mga 30 minuto pa lang naman. Sana hindi mo na lang ako hinintay para nakapagpahinga ka na sa bahay. Ayos lang yun. Habang naghihintay ako sa'yo, nagre-review naman ako Dadaan pa pala ako sa palengke. Bibili pa ako ng lulutuin ko bukas. O siya, tayo na. Basta, wag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Mamaya ikaw pa tong magkasakit dahil sa pagpupuyat. Maaga naman ang uwi ko kaya marami pa akong oras na makapagpahinga. Ano ba ang lulutuin mo bukas? Sisig yung pinaluto nila sa akin. Dadamihan ko lang ng sili. Gusto naman nila ng maanghang Ay, di ba nakapagluto ka na naman yan dati? Oo, kaso nga lang di masyadong maanghang. Kaya sabi ng mga kasama ko, damihan ko raw yung sili. Yun bang parang sasabog sa anghang ang mga bunganga nila?
Grabe naman ang mga kasama mo. Ang hot nila ah. Sinabi mo pa. Matapos na mamalengke agad na silang umuwi ng bahay. Nadat na nilang hinihilot ni Aling Tisha ang batok at paa nito. Saglit itong napahinto sa pagtutubi ng mga damit nang makaramdam ng pangangalay sa mga kasukasuan. Oh, nandito na pala kayo. Nakapagsaing na ako at nakapagluto ng paksiw. Sige na, maghapunan na kayong dalawa. Nay, ako na pong magliligpit ng mga damit. May masakit po ba sa inyo? Nakainom po ba kayo ng gamot kanina? Masakit lang naman ang kalamnan ko, anak. Huwag mo na akong alalahanin. Normal lang sa mga matatanda to. Hiniram ko pala ang langis mo. Ito lang ang nakita kong pwedeng panghilot sa pananakit ng binti ko eh. Ang bango nito Saan mo ba ito nabili? Yan po yung iniwan ni nanay bago siya pumanaw. Ang tagal na nga niyan eh. Ibabalik ko rin to maya-maya. Ipaghahain ko muna kayo. Nauna na akong kumain eh. Ako na lang po, Nay. Magpahinga na kayo riyan. Ay, siya nga pala. Binilhan ko po kayo ng prutas, saging tsaka dalandan. Salamat, Ineng, ha? Kumikirot pa rin ba ang dibdib mo, Nay? Hindi na, anak. Nagpapahinga naman ako kapag masama ang pakiramdam ko eh. Tsaka iniinom ko naman sa tamang oras ang gamot ko. Di bale, kapag nakaipon na ako, makakapagpa-opera ka na rin, Nay. At saka pwede naman tayong humingi ng tulong sa gobyerno eh. Ayos na ako, anak. Malapit ka nang makapagtapos sa pag-aaral kaya mag-focus ka na muna riyan. Kapag makaluwag-luwag na tayo makakapagpa-opera din ako. May mga gagastusin pa rin naman kahit na humingi tayo ng tulong sa gobyerno eh. Sa susunod na linggo pala, magpapasama ako kay Sonia sa libreng check-up sa sentro. Oh, magbihis ka na mahal para makakain na tayo. Maiwan ko muna kayo rito ha. Ilalagay ko lang tong mga tinuping damit sa aparador. Magpahinga ka na, Nay. Ako na po ang bahala rito. Pagdating ng kwarto, hinilot ni Aling Tisha ang kanyang dibdib. Hindi niya sinabi ang totoong nararamdaman niya kina Sofia at Ricky, na paminsan-minsay kumikirot ang kanyang dibdib at nahihirapan siyang huminga. Ilang sandali pa'y bumaba ng hagdan si Ricky upang makapaghapunan. Halika na, mahal. Umupo ka na rito. Ang sarap ng paksiw, oh. Si Nanay? Nagpahinga na. Tapos na raw siyang kumain. Alam kong hindi mabuti ang pakiramdam ni nanay. Mas mabuti pang samahan na siya ni Aling Sonia na magpa-check up. Bibigyan ko lang sila ng pamasahe at pangmeryenda. Ako na magbibigay sa kanila ng pera. May trabaho naman ako sa talyer sa Sabado at Linggo eh. Sige. Ito pang kanin, oh. Nangangayayat ka ni. Pumayat na ba ako? Parang hindi naman ah. Ang laking nga ng tiyan ko oh. Nagtawanan silang dalawa. Mahigit 6 na taon na silang magkasintahan at naging maayos ang kanilang pagsasama. Yung kasama mo kanina, ang kulit niya, no? Ay nako, sinabi mo pa. Lalo na sa chismis, hindi yun nagpapahuli. Nako, patay tayo dyan. Makinig ka na lang sa mga sinasabi niya sa'yo. Huwag ka lang makipagchismisan. Baka makahanap ka pa ng makakaaway. Nakikinig lang ako. Alam mo naman sa pinagtatrabahuhan ko, ang daming masasagap na balita. Lalo na sa mga hiwalayan, updated yang si Claire. Siya ba ang hiniwalayan? Hindi, yung isang kasamahan namin. Ano ba ang problema nila? Hiniwalayan ng boyfriend at ipinagpalit sa iba. Kaya kung ikaw maglolo ko, sabihin mo sa akin agad para hindi ako umasa. Ibahin mo ako sa lalaking yun, no? Hindi ako tutulad sa kanya. Ay dapat lang, kasi puputulan talaga kita pag ginawa mo yun. Puputulan agad? Grabe ka naman, mahal. Ang brutal mo. Kaya nga wag mong tangkaing magloko. Dahil hindi talaga kita mapapatawad. Sus, hindi mangyayaring magloloko ko, no? Wala sa bokabularyo ko yan. Ang hirap kaya makahanap ng babaeng katulad mo, mahal. 1 in a million ka lang. Kaya ayaw kong iwan ka at ipagpalit lang sa iba. Uso pa naman ngayon ng cheater. Lalaki man o mapababae, kung maglolo ko ay wala sa kasarian. Focus na ako sa'yo, no? Ano mapapala natin dyan? Masisira lang talaga ang buhay natin.
Matapos kumain, pumasok na sa kanya-kanyang silid ang dalawa. Napansin ni Sofia ang bote ng langis sa ibabaw ng kanyang kabinet. Ay, ginamit pala to ni Nanay Tisha. Hindi ko pala ito naitago nung nakaraang araw. Kabilugan ng buwan ngayon, nakararamdam ako ng pag-init at kakaibang lakas na nananalaytay sa buo kong katawan. Kaya kahit ilang beses man akong mag-akyat baba sa gusali, hindi ako nakararamdam ng pagod. Oh, mahal. Bakit ang lalim ng iniisip mo? Masakit din ba ang katawan mo? Halika, hihilutin kita. Kinulat mo naman ako. Ay, naku. Medyo masakit lang ang likod at batok ko. Ang talim kasi ng titig mo sa bote ng langis eh. Bibilan na lang kita ng liniment bukas kapag naubos ang laman yan. Ah, hindi. Ayos lang naman. Bakit hindi ka pa natulog? Ay, hindi pa ako inaantok eh. Kaya dito muna ako. Gusto kong makasama ka. Namiss kita eh. Sus, araw-araw na tayong nagkikita eh. Namiss talaga agad. Siyempre naman. Mahal, yung malapad na nunal mo sa likod parang kumapal yung balahibo. Ha? Pero wala namang balahibo yan dati ah. Kaya pala minsan kumakate. Hindi ba sumasakit? Hindi naman. Kapag may kakaiba kang nararamdaman, ipa-check up natin kagad to. Alam mo namang may mga nunal na cancerous, kaya habang maaga pa, dapat pasuri natin sa doktor. Hindi naman sumasakit eh. Si nanay noon may ganyan ding nunal. Namana ko sa kanya. Di ba nagkasakit yung nanay mo dati? Ano sanhi nun? Pneumonia yun sabi ng doktor. Hindi dahil sa malapad niyang nunal. Kaya wag mo na yung alalahanin pa. Hindi ko yan ikamamatay. Siyempre no, nababahala lang ako. Kasi hindi naman ganito to dati. Kapag nalalagyan ko naman ng langis, nawawala naman ang kati at hapde. Tsaka nakakapako naman yan, pero hindi naman ganun kakapalang buhok. Huwag mo na lang masyadong hawakan. Mamaya makalimot ka at kamuti mo magkasugat pa. Oo, masusunod. Ilang sandali pa'y nagpaalam na si Ricky sa dalaga upang matulog sa silid nito. Sinarado ng dalaga ang pinto at tinignan sa salamin ng nunal niya sa likod. Nangamba siya dahil mas lalong kumapal ang buhok at napapadalas ang pagkati at paghapdi nito. Dahil siguro'y kabilugan ng buwan ngayon. Tulad ng kay nanay noon, kaya naman niyang kontrolin ng kanyang sarili na magpalit ng anyo. Ayaw na rin sa kanyang emosyon. Ayokong dumating ang panahon na maging katulad niya. Gusto kong mamuhay bilang normal na tao. Dahil sa pagiging aswang niya, tinugis kami at kung saan-saan napadpad. Ayokong malaman ni Ricky kung saan ang kan ako nanggaling. Sapat na sa akin na mamuhay ng payapa kasama nila. Nakokontrol ko naman ang aking emosyon, kaya hindi ako naging aswang katulad noon ni nanay. Nakatulog si Sofia mula sa malalim na pag-iisip. Bumalik sa kanyang gunita ang pagtakas nila ng kanyang ina mula sa bundok at tinutugis ng mga tao dahil napagkamalan na ang kanyang ina ang pumatay sa 5 taong gulang na bata. Napadpad sila sa baryo Mabuhay at doon na nagsimulang manirahan. 20 taon na ang nakakalipas. Napabalikwas siya ng bangon at habol-habol ang hininga. Panaginip. Isang masamang panaginip. Pumapalik na naman sa aking alaala ang panahong tumatakas kami ni nanay at muling nanumbalik ang nakakatakot niyang itsura. Muling bumukas ang pintuan at iniluwanon ang nag-aalalang si Ricky. Naabutan itong tagaktakang pawis ni Sofia. Mahal, naririnig kitang umuungol mula sa kabilang silid. May masama ka bang nararamdaman? Binangungot lang siguro ako. Masama lang ang panaginip ko eh. Sandali, ikukuha kita ng tubig. Nanunumbalik sa aking alaala ang aswang na anyo ni nanay. Pero bakit? Ilang taon na ang nakalipas buhat na makatungtong ako sa edad na 18. Kahit kailan, hindi pa ako naging aswang. Maliban na lamang sa kakaibang lakas at init ng aking katawan. Oh, mahal, itong tubig. Uminom ka muna. Salamat, mahal ah. Naabala ko pa ang pagpapahinga mo.
Sige na, matulog ka na ulit. May pasok ka pa bukas. Dito na muna ako, sasamahan na kita. Mamaya mapano ka pa eh. Dulot yan ng matinding pagod, kaya ka siguro binangungot. Siguro nga. Dito na ako matutulog, tabi tayo. Pangiilaw ko tong cellphone. Ikaw kasi, kung matulog, ang dilim-dilim. Magkatabing natulog ang dalawa. Wala pang 10 minuto'y kagad nang humihilik si Ricky. Kaya't napabalikwas ang dalaga sa higaan. Hindi pa rin siya mapakali kung bakit paulit-ulit na nanunumbalik sa kanyang mga balintataw ang anyong aswang ng ina sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Kagaya ng kinagawian, gumising ng maaga si Sofia upang ihanda ang kanyang lulutuin. Dahan-dahan niyang tinanggal ang braso ni Ricky na nakayapos sa kanyang bewang. Wala akong gaanong tulog, pero hindi man lamang ako nakararamdam ng antok. 4:00 na rin pala. 6:00 ng umaga'y natapos na ni Sofia ang mga putahing niluluto. Nagising na lamang si Ricky na wala na sa kanyang tabi ang dalaga. Bumaba siya ng hagdana at bumungad sa kanyang paningin na nagliligpit na ng mga gamit sa pagluluto si Sofia. Mahal, bakit hindi mo man lang ako ginising? Sana natulungan kita. Maligo ka na para makapag-almusal ka na. Sisig at adobo lang naman ang niluto ko eh. Sige, ang bilis mo naman nakatapos. Inihanda ko na rin dyan ang uniforme mo. Nakalimutan kong plansyahin kagabi eh. Hindi mo naman kailangan plansyahin pa yun eh. Hindi naman masyadong gusot yun. Mas maganda pa ring tingnan kung plansyado ang damit. Tsaka mas lalo kang pumupogi. Sige na nga, naniniwala na ako sa'yo. Ikaw talaga. Sobra mo na ako ini-spoil ha. Hindi naman ah. Gusto ko lang kasing maayos ang itsura mo. Hindi yung kulang na lang hahabulin ka ng plansya. Sasabihin ng iba, pinababayaan ka namin ni nanay. Abay, mahal na mahal niyo talaga ako. Ginagawa niyo akong prinsipe. Kaya kapag nakapagtapos na ako, ikaw naman ang gagawin kong prinsesa. Cinderella, yun siguro ang bagay sa akin. Sabay silang natawa sa sinabi ng dalaga. Walang pagsidla ng tuwa si Aling Tisha nang makita niya na masaya si Ricky sa piling ni Sofia. Hindi ako nagkamali na tanggapin ka sa aming buhay, Sofia. Masaya ang anak ko sa iyo. Kaya anumang oras handa na akong mamatay. O Nay, gising na pala kayo. Halina kayo at ipagtitimpla ko na po kayo ng gatas. Handa na rin po ang almusal. May adobong manok po rito oh. Sige, para sabay na tayong 3 na makapag-almusal. Namiss ko makasama kayong kumain eh. Sige po Nay, ikukuha ko lang po kayo ng plato. Bihira na lamang silang magsabay sa hapagkainan dahil abala na ang bawat isa. Kaya't sa tuwing naroon sina Sofia at Ricky, ay sinusulot ni Aling Tisha ang pagkakataon na makasama ang dalawa. Ako na ang bahala magligpit ng pinagkainan natin. Maaga pa naman, Nay. Kaya ko na po ang mga gawain. Kanina ka pa walang pahinga eh. Kaya ko na to, Ineng. Nananamlay ako kapag wala akong ginagawa eh. Sige na nga po, Nay. Basta kapag nakaramdam kayo ng pagod, magpahinga kayo ah. Hindi ako mapapano sa paghuhugas ng pinggan. Ayusin mo na yung mga paninda mo para hindi ka mahuli sa trabaho. Tumango ang dalaga at inayos na lamang ang kanyang mga dadalhing ulam at kanin. Sumabay na rin siya kay Ricky dahil 8:00 rin ang klase nito. Sumapit ang araw ng pinakahihintay ni Ricky, ang graduation. Walang pagsidla ng tuwa ang binata na matanggap nito ang diploma. Mahigpit na niyakap nito si Sofia at si Aling Tisha bilang pasasalamat sa lahat ng suporta na ibinigay ng mga ito sa kanya. Mahal, hindi ko mararating to kung hindi dahil sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo at tulong mo sa akin. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo lang naman? Umpisa pa lang ito ng mga pangarap natin. Pagbubutihan ko ang pagre-review para makapasa sa licensure exam. Ikaw pa ba? Matalino ka kaya? Naku, hindi naman. Kailangan lang talagang magsipag sa pagre-review. Teka, parang kumakati ang likod ko. Nakakahiya kung kakamutin ko rito.
Ang daming tao. Mahal, okay ka lang ba? Bakit parang hindi ka mapakali? Kinagat lang ako ng lamok. Huwag mo na akong alalahanin pa. Medyo nangangalay lang din tong pa ako. Alam mo namang hindi ako sanay na magsuot ng may takong eh. Umupo sila sa bandang likuran dahil patapos na rin naman ang graduation. At tanging group picture na lamang ang hinihintay ni Ricky. Lumakad si Sofia sa medyo madilim na parte ng paaralan at pasimpleng sumandal sa dingding. Kiniskis niya roon ang likod upang mawala ang kate na kanyang nararamdaman. Kung saan pa talaga maraming tao, dun pa nangat itong likod ko. Ngayon lang talaga ito nangyayari eh. Noon wala naman to. Oh, mahal. Bakit nandiyan ka? Dito tayo. Ang dilim-dilim dyan eh. Akala ko kasi may nakaupo pa riyan eh. Wala na. Ayun na sila sa stage, nagpapapicture. Hihintayin ko na lang yun sa amin para makauwi na tayo. Sige, walang problema. Habang tumatagal, ang nooy nangangating balat sa likod ay uminit. Wari na papaso siya, kaya nakaramdam ng hapdi si Sofia. Napansin niya ang bilog at maliwanag na buwan. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit niya nararamdaman ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Parang ganito rin ang nararamdaman ni nanay noon sa tuwing kabilugan ng buwan. Hindi kaya tutubuan din ako ng bukol sa likod kagaya niya. Halika na, Sofia. Tapos nang kuhanan ng litrato si Ricky. Bumaba na siya ng entablado. Sige po, Nay. Sa restaurant na tayo maghapunan. Sagot ko. Hindi pa pala tayo uuwi. Oh, bakit? May problema ba, mahal? Naninibago lang siguro ako. Medyo nangangalay lang tong pa ako eh. Minsan lang to, kaya pagbigyan mo na ako. Pagdating natin sa bahay, hihilutin ko yung paa mo. Kinindatan pa ni Ricky ang nobya, sabay na napangiti. Lingid sa kaalaman nila na hindi mapakali ang dalaga dahil sa hindi mawaring pag-init at pangangati nito sa kanyang nunal. Pagdating ng restaurant, ay agad siyang nagtungo sa banyo. Kinuha niya ang langis sa loob ng kanyang bag at pinahiran ng nunal nito sa bandang likod ng balikat. Ay, kahit papano'y napawi ang pangangati ng likod ko. Parang pinutakti ako ng 100 langgam Lumabas ng banyo si Sofia. Matagal-tagal din siyang nanatili roon, kaya't nag-alala si Ricky sa kanya. Mahal, masama ba ang pakiramdam mo? Kanina ka pa kasi parang balisa eh. Pwede naman tayong umuwi na lang kung gusto mo na magpahinga. Okay lang ako. Nandito na rin naman tayo eh. Nakapag-order na ba kayo? Oo, meron na. Special pansit bihon, chop suey, crispy shrimp. Yun ang mga in-order ko. Baka may gusto ka pang idagdag. Wala na. Ayos na yan. Ayos ka lang ba talaga, Ineng? Para kasing pinagpapawisan ka ng malamig eh. Okay na po ako, Nay. Siguro, sobra lang akong nasabik kaya medyo nagka-anxiety ako. Oh, ayan na yung order natin. Masarap yung chop suey tsaka pansit bihon nila rito. Gusto ko sanang umorder ng crispy patty kaso bawal kay nanay. Mukhang ang sarap nga. Ang dami naman ng in-order mo, mahal. Mauubos ba natin lahat ng to? Minsan lang ako graduate, kaya damihan niyo ang kain. Walang pagsidla ng tuwa ang tatlo habang nagsasalo-salo sa pagkain. Kahit papano yung nagbunga ang paghihirap ni Ricky at hindi nasayang ang tulong ni Sofia sa pag-aaral nito. Makalipas ang 2 buwan ay napagpasahan ang binata na kumuha ng licensure exam sa mechanical engineering. Nagtrabaho siya sa talyer habang hinihintay ang resulta ng kanyang pagsusulit. Halos mauntog siya sa sasakyan na kinukumpuni nang tumunog ang kanyang cellphone. Nakatanggap siya ng mensahe na nakapasa siya sa licensure exam, kaya't agad itong nag-text kay Sofia. Ay! Salamat naman at nakapasa si Ricky. Bakit tuwan-tuwa ka, girl? Nakapasa kasi si Ricky sa pagiging engineer. Nagbunga ang lahat ng pagsusumikap namin. Aba, ang swerte mo naman. Paano ba yan? Hindi ka na magiging janitress dito. Kasi magiging asawa ka na ng engineer. Ay, grabe ka naman. Nakapasa pa lang siya. Hindi pa nakapagtrabaho. Kahit makapagtrabaho yun, ayoko namang umasa sa kanya, no?
Mas mainam na may sarili akong kita. Masaya lang talaga ako kasi naipapagamot na namin si nanay. Kailangan kasi niyang maoperahan sa sakit nito sa puso eh. Ganun ba? Pero syempre aasenso na kayo kapag nakapagtrabaho na si Ricky. Malay mo makapagpatayo ka na ng sarili mong karinderya. Yun nga rin ang pangarap ko. Basta kapag umasenso ka ha, wag mo kong kalilimutan. Baka naman hindi mo na ako papansinin yan. Lukarit ka talaga. Hindi mangyayari yun, no? Alam mo naman may mga tao talaga na umasenso lang. Hindi na agad namamansin. Katulad ni Gail. Noon binabati pa niya ako. Feeling close kumbaga. Pero nung maging sila ng afam na kaibigan ng manager, akala mo kung sino. Parang langaw lang naman na nakatuntong sa kalabaw. Tumulis na naman yung nguso mo. Mamaya madulas pa yun sa panlilibak mo eh. Mabuti nga sa kanya. Tsaka akala mo kung sino maganda. Pinaritoke lang naman ng ilong. Iba talaga nagagawa ng pera, no? Walang imposible. Ay nako, ewan ko sa'yo Claire. Nakakatawa ka talaga. Kung hindi mo sinabi sa akin na ritoke ang ilong niyan, hindi ko malalaman. Paano mo malalaman? Kung maglakad ka, ang bilis eh. Kung hindi ka patawagin, hindi mo pa mapapansin kung sinong nakakasalubong mo. Maglinis na nga lang tayo. 4:00 na oh. Para naman maaga tayong makatapos. Sinundo ni Ricky ang kasintahan sa pinagtatrabahuhan nito. Malayo pa lamang ay malapad ng ngiti na ang iginawad ng binata sa dalaga. Grabe naman ang ngiti ng boyfriend mo, Sofia. Ngiting tagumpay talaga, oh. Siyempre naman, oh. Sino ba naman ang hindi sasaya kapag engineer na? Alam mo, kinikilig ako sa sobrang sweet nyo. Ay nako, bihira ka na lang makakatagpo ng lalaking kagaya niya. Sinabi mo pa. Mauna na ako sa inyo Pakisabi sa kanya congratulations. Salamat. Hindi pa rin naaalis ang ngiti sa labi ng binata habang papalapit kay Sofia. Mahigpit niya itong niyakap dahil sa labis na kasiyahan. Mahal, nagawa ko. Isang take lang ng exam, nakapasa agad ako. Ang saya ko. Ito na ang katuparan sa pangarap natin. Congratulations, mahal. Sabi ko na eh, kayang-kaya mo yun eh. Dumiretso na muna ako rito. Hindi pa ako nakauwi galing talyer. Siguradong matutuwa si nanay nito. Kailangan nating mag-celebrate, mahal. Ano ba ang gusto mong lutuin ko? Paborito ko yung inihaw na bangus na may sibuyas at kamatis. Ang tagal ko nang hindi nakakakain nun eh. Sige, akong bahala. Tara na. Mahigpit na niyakap ni Aling Tisha ang anak nang marinig ang magandang balita nito. Maluha-luha ang ginang dahil kahit papano natupad ang matagal niya ng panalangin. May anak na akong engineer. Hindi ako makapaniwala, Ricky. Alam mo bang yan ang pangarap ng namayapa mong ama? Alam ko po, Nay. Kaya nga po nagpursige ako sa pag-aaral para naman kahit papano matupad ko ang pangarap ni tatay. Yun ay dahil sa tulong din ni Sofia. Kung wala ho siya, sobra po ako mahihirapan. Kaya nga suklian mo ng pagmamahal tong si Sofia. Dahil nasusukat ang pagmamahal ng babae kapag walang-wala ang lalaki. Hindi kanya iniwan, anak. Kaya wag mo rin siyang iwanan. Ay, oo naman po, Nay. Ay nako, bago tayo mag-iyakan, ihahanda ko na muna tong iihawin kong bangus para naman makapaghapunan na tayo. Tutulungan na kita, mahal. Labis ang ngiti sa labi ng ginang dahil sa tagumpay ng anak. Masaya nitong pinagmamasdan sina Ricky at Sofia habang inihahanda ang inihaw na bangus. Naway gabayan kayo na may kapal, mga anak. Mamamatay akong masaya dahil napunta ka sa tamang babae, Ricky. Matapos ang hapunan ay agad na naghanap ng trabaho ang binata sa online. May nabasa siya na may isang kumpanya na gumagawa ng makina, sasakyan at iba pang mga kagamitan na nangangailangan ng mechanical engineer. Mahal, tignan mo to. Nangangailangan sila ng mechanical engineer. Gusto kong mag-apply rito. Ay oo nga, pero sa Maynila yan, malayo sa atin.
Magandang oportunidad na to, mahal. Pwede naman akong umuwi rito eh. O di kaya, kung maganda na ang trabaho ko, isasama ko kayo doon ni nanay. Mas matiwasay pa ring mamuhay dito sa probinsya. Malayo sa polusyon at maraming tao. Magbabakasyon na lang kami ni nanay doon kung sakali. Sa bagay. Hindi pinalampas ni Ricky ang pagkakataon na makapag-apply sa Velocity Company. Sunod-sunod na swerte ang dumating sa kanilang buhay. Hanggang sa matanggap siya sa trabaho at nagpaalam na pupunta siya ng Maynila. May bahagi sa puso ni Sofia na nakaramdam ng lungkot dahil magkakalayo sila ng binata. Ngunit yun na ang matagal nilang hinihintay, kaya't sinuportahan niya ang nobyo. Tatawagan kita pagdating ko sa Maynila. Mag-uusap pa rin naman tayo araw-araw eh. Mag-iingat ka ron ah. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, lalo na't wala kami ni nanay doon. Oo naman. At saka ikaw na muna ang bahala dito kay nanay, mahal ha. Pangako, kapag nakaipon na ako, dadaling ko kayo ron. Magkakasama tayong muli. Basta focus ka sa trabaho, hindi kung kani-kanino, ha? Sus, alam ko na ang ibig mo sabihin. Ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso ko. Walang makahihigit sa pagmamahal na binibigay mo sa akin. Mahal na mahal kita, Sofia. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nagpapaalala lang. Mamaya, makalimutan mo ko dahil sa dami ng makikilala mo ron. Hindi mangyayari yun, mahal. O siya, andyan na pala si Mang Tonyo. Mag-ingat kayo rito ni nanay, ha? Padadalang ko kayo ng pera para sa gamot ni nanay. Ricky anak, mag-iingat ka ron ha. Tumawag ka agad kapag dumating ka na ron. Opo, Nay. Sige po, aalis na ako. Mamaya mahuli pa ako sa airport eh. Mahigpit na yakap ang iginawad ni Ricky sa ina at kay Sofia. Hinalikan niya sa pisngi ang nobya bago sumakay ng tricycle. Maluhaluhang hinatid ng tingin ng dalaga ang binata dahil yun ang unang beses na magkakahiwalay sila. Lumipas ang ilang buwan na. Madalas na tumatawag si Ricky sa telepono at ibinabalita ang tungkol sa trabaho nito sa kumpanya. Dali-daling kinuha ni Sofia ang cellphone nang marinig na tumunog yun. Hello, mahal. Kumusta na kayo riyan? Miss na miss ko na kayo. Okay lang, mahal. Ikaw, kumakain ka ba ng maayos? Baka naman nagpapalipas ka ng gutom, ha? Hindi, kumakain naman ako. Magpapadala pala ako ng pera mamaya. Bilang mo ng gamot si nanay, ha? Pati ikaw din. Bumili ka ng gusto mo. Ayos lang ako, no? Ipunin na lang natin ng pera para sa gamutan ni nanay. Nag-iipon naman ako. Hindi mo na kailangan pang sumideline sa pagluluto. O di kaya pwede ka namang huminto sa trabaho mo at mag-enroll ka na sa susunod na pasukan. Malayo-layo pa naman ang pasukan. Sayang naman kung hihinto ako sa pagtatrabaho. Tsaka wala naman akong gagawin dito sa bahay eh. Basta ha, ayokong pinapagod mo ang sarili mo. May trabaho na ako. Panahon na rin para makabawi ako sa'yo. Mag-ingat ka riyan ha. Huwag mo kaming alalahanin ni nanay rito. Sige na. Mamaya tatawag ulit ako. Ite-text na lang kita sa padadala kong pera. Pangiting ibinaba ni Sofia ang cellphone. Siniko siya ni Claire na nooy nakikinig sa usapan ng dalawa. Boyfriend mo yun, no? Sweet nyo talaga. Kahit LDR, updated pa rin sa isa't isa. Ay, sana all na lang talaga. Nanibago din ako. 3 buwan na siyang nandun sa Manila. Unang beses naming magkalayo, kaya kahit papano nag-a-adjust din. Huwag mo nang pakawalan niyang boyfriend mo. Pagbalik niya rito, magpakasal na kayo. Mamaya landiin pa yan ng iba eh. Sa panahon ngayon, naglipa na ng mga higad. Ang bata pa namin para mag-asawa. Babalik pa ako sa pag-aaral, gayong siya na itong nagtatrabaho. Basta sinasabi ko sa'yo, bantayan mo na maigi ang si Ricky. Baka gayumahin pa ng iba. Di mangyayari yun, no? Tiwala si Sofia kay Ricky na hindi siya nito lolokohin. Kaya't hindi niya pinansin ang sinabi ng kaibigan niyang si Claire. Pagamat ang tiwalang yun ay napalitan ng pangamba nang sumapit ang 7 buwan. 1 linggo nang hindi tumatawag si Ricky, kaya't nanibago sina Sofia at Aling Tisha. Hindi na mapakali ang dalaga, ngunit walang sumasagot sa cellphone ng nobyo kapag tinatawagan niya ito.
Ineng, tumawag na ba si Ricky? Mag-iisang linggo nang hindi ko siya nakakausap Hindi pa nga po, Nay. Nag-aalala na rin po ako sa kanya. Ano kaya nangyari sa batang yun? Tatawagan ko po siya ulit. O di kaya yung kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. Huwag na po kayong mag-isip ng masama. Baka mapano pa ho kayo Sige, tawagan mo, Ineng. Nakakapanibago naman na hindi siya tumatawag Paulit-ulit na tinawagan ni Sofia si Ricky. Ngunit hindi niya ito makontak. Pabalik-balik siyang lumalakad sa sala. Ngunit out of coverage pa rin ang linya ng nobyo. Dahil sa sobrang pag-iisip, ay napasa po si Aling Tisha sa dibdib nito at bigla na lamang nahirapang huminga. Nay! Anong nangyayari sa'yo? Nay! Tulong! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Hindi ako makahinga. Nay, sandali! Hihingi ako ng tulong! Huwag kang bibitaw, Nay! Huwag kang uminto sa paghahanap kay Ricky, Alamin mo kung nasan siya. Nay, pakiusap! Huwag naman ngayon! Nay! Lumabas ng bahay si Sofia at humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Dali-dali naman silang tinulungan ng mga ito upang isugod sa ospital ang ginang. Ngunit sa kasawiang palad ay binawian ito ng buhay. Sinabihan sila ng doktor noon na mahina ang katawan ni Aling Tisha at baka hindi nito kayanin ang operasyon. Kaya tanging maintenance na gamot ang ibinigay nito sa ginang upang mapanatili ang normal na pagtibok ng puso nito. Ngunit dahil sa labis na pag-iisip ay bumigay ang katawan ng ginang at humantong sa kamatayan. Lumipas pa ang mga araw. Hindi pa rin makontak ni Sofia si Ricky. Nakaburol lang ang labi ni Aling Tisha at tanging mga kapitbahay at kaibigan niyang si Claire ang kanyang kasama. Labis ang pangungulila ng dalaga. Wari niya ay 2 beses ang namatayan ng ina. Dumagdag pa sa kanyang alalahanin si Ricky. Claire, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala akong kontak kay Ricky. Tapos yung kumpanya na pinagtatrabahuhan niya, wala ring alam kung nasan siya. Bigla na lang daw itong hindi pumasok sa trabaho. Ay, ano ba yan? Bakit ba nagkasabay-sabay pa ngayon ang problema? Hindi ko alam kung saan hahanapin si Ricky. Hihintayin ko na lang na mailibing si Nanay Tisha bago ko siya hanapin muli. Baka makauwi rin siya. Ipinagbigay alam ko na sa kumpanya nila ang nangyari kay Nanay. Saan kaya pumunta si Ricky? Hindi ko nga rin alam Hindi naman siya yung tipong hindi nagpaparamdam. Hindi yun makatiis na hindi tumawag sa amin. Claire, wari ko'y may masamang nangyari sa kanya. Ipagbigay alam kaya natin sa kapulisan? Pwede naman. Pero mahihirapan ka pa ngayon sa paghahanap sa kanya. Lalo na nakaburol pa si Nanay. Tapos sa Maynila mo pa hahanapin si Ricky. Ay, naku. Parang mababaliw na talaga ako, Claire. Huwag ka na masyadong mag-isip ng masama. Malay natin nagpalamig lang si Ricky dahil sa sobrang busy niya sa trabaho. Sana nga ganun lang. Dahil hindi ko talaga kakayanin kung may nangyaring masama sa kanya. Inilibing si Aling Tisha ngunit hindi dumating si Ricky. Kaya't ganun na lamang ang paghihinagpis ni Sofia at matinding pag-aalala. Pansamantala siyang huminto sa pagtatrabaho upang hanapin si Ricky sa Maynila. Pinuntahan niya ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang binata. Ngunit maging ang mga kasamahan nito ay walang alam kung nasaan ang binata. Nagpagala-gala siya kung saan-saan upang hanapin ang nobyo. Dahil sa naramdamang pagod ay nagpahinga siya sa terminal. Hanggang sa may matanaw siyang lalaki na kamukhang-kamukha ni Ricky. May kasamang babae at magkahawak kamay pa ang mga ito. Si Ricky yun Hindi ako nagkakamali. Pero, sinong kasama niyang babae? Ricky! Ricky! Tumakbo siya upang sundan ang dalawa. Natuon ang pansin ng mga ito sa kanya at nagtama ang paningin nila ng nobyo. Ngunit wala man lamang emosyon ng binata
at bumawi ng tingin sa dalaga na animoy hindi siya kilala nito. Babe, pumasok ka na sa sasakyan. Mamaya mahuli pa tayo. Parang tinatawag ako ng babaeng yun, oh. Naku, baka pulubi lang yan. Halika na, dumidilim na oh. Sige. Dahil sa dami ng tao, ay hindi naabutan ni Sofia ang binatang kanyang hinahabol. Pero sigurado siyang si Ricky yun. Hindi ako nagkakamali. Si Ricky ang nakita ko. Tama nga ang hinala ko. May ibang babae siya. Kaya siguro hindi ko siya makontak. Ilang araw na namalagi sa terminal si Sofia kung saan niya nakita si Ricky. Ngunit hindi na niya ito nakitang muli. Bumalik siya ng probinsya upang hintay na lamang ang kasintahan doon. Matamlay niyang pinagmasdan ang masaya nilang larawan na kinunan pa noong graduation. Sinungaling ka, Ricky! Hindi ako papayag na ipagpalit mo ako sa babaeng yon. Wala ka man lang pasabi. Maging si Nanay Tisha, tiniis mo kapalit ng marangyang buhay. Manloloko ka! Sinungaling ka! Aray! Ang likod ko! Ang sakit! Parang may bumubukol sa likod ko! Nandilat ang mga mata ni Sofia nang maaninag sa replika ng salamin ang pagbabago niya ng anyo. Ang nooy mapupungay na mga mata ay napalitan ng mabalasik at umumbok ang kanyang likod. Bumuhaghag ang kanyang buhok na animoy nakakasindak na hayop. Kawangis ko na ngayon ang tunay kong ina. Isa na akong ganap na aswang. Hindi maaari. Ayokong maging aswang. Hindi ako tatanggapin ni Ricky kapag ganito ang itsura ko. Lumabas ng bahay si Sofia dahil hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung saan pupunta upang ilabas ang puot na kanyang nararamdaman. Nanumbalik sa kanyang isipan na niloko siya ni Ricky, kaya gusto niyang makapaghiganti. Kumaripas siya ng takbo, pagala-gala sa madilim na daan, hanggang sa masipat ng kanyang paningin ang nobyo ni Krisha na paulit-ulit na ng babae. Pangiti-ngiti pang lalaki habang hinahatid nito ang babae. Lingid sa kaalaman nito na sinundan siya ni Sofia na nooy nagkukubli sa kadiliman. Ibang babae na naman ang kasama ng lalaking yan. Samantalang madalas na mugto ang mga mata ni Krisha dahil sa panloloko niya. Wala siyang pinagkaiba kay Ricky. Lahat ginawa ko, pero hindi pa rin sapat para piliin at mahalin ako. Ikaw na manloloko ang iiyak ngayon! Sumakay ng kotse ang lalaki. Ngunit bago pa nito maisara ang pintuan, ay napigilan niyo ng aswang na si Sofia. Nandidilat pang nagbabagang mga mata nito habang tinititigan ng lalaki. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sino ang babaeng kasama mo? Bakit hindi ka makontento sa isang babae lang? Umalis ka rito! Halimaw! Manloloko ka! Ilang beses mo nang niloloko si Krisha! Ilang beses ka na rin niyang pinatawad! Ngunit hindi ka pa rin nagbabago! Hindi ko alam ang pinagsasabi mo! Kaya umalis ka na! At tantanan mo na ako! Akala mo'y makatatakas ka pa? Hindi ako papayag na mabuhay ang mga taong kagaya mo! Anong ginagawa mo? Huwag kang pumasok sa sasakyan ko! Umalis ka! Eh kung gusto kong pumasok, anong gagawin mo? Tulong! May halimaw! Akala mo ba may tutulong sa'yo? Bukas pa nila matatagpuan ng malamig mong bangkay. Marami kang pinaiyak na babae. Bukas, iiyakan ka pa rin nila. Yun nga lang, patay ka na! Layo mo ako! Hindi kita kilala at wala akong atraso sa'yo! Sa akin wala. Pero kay Krisha meron. Minahal ka niya. Pero paulit-ulit mo siyang niloloko! Pinaandar ng lalaki ang sasakyan.
Ngunit malakas siyang kinalmot ng aswang sa pisngi, dahilan na tumalsik ang dugo nito. Madilim ang paligid at wala ng taong naroon. Umaandar ang kotse, ngunit nakapasok ang aswang. Sa paningin ni Sofia ay naaaninaw niyang si Ricky ang lalaking kanyang kaharap. Dahil sa labis na pagkamuhi, sinakal niya ito ng mahigpit hanggang sa mabangga sila sa puno. Manloloko ka! Ito ang nababagay sa'yo! Anong kasalanan ko sa'yo at bakit mo nagawa sa akin to? Ano ba sinasabi mo? Bitiwan mo ako! Wala akong kilalang halimaw! Hindi ko hahayaan na marami ka pang babaeng lolokohin! Wala kang karapatang mabuhay! Sino ka ba? Nahihirapan akong huminga. Mas mabuti pang mamatay ka kesa patuloy kang magpapaasa! Walang iya ka! Ubod ka ng sinungaling! Hindi ako makahinga. Bitiwan mo ako. Papatayin kita! Nawala sa sarili si Sofia dahil sa labis na galit. Pakiwari niya ay si Ricky ang sinasaktan niya. Nandidilat ang mga mata ng lalaki habang sinasakal niya ito ng napakahigpit. Yan ang nababagay sa mga malulokong katulad mo! Hindi na siya humihinga. Hindi na rin pumipintig ang puso niya. Siguro, patay na nga ang walang iyang to. Kailangan ko na makaalis dito bago pa may makakita sa akin. Dali-daling lumabas ng kotse ang aswang at umuwi. Nagpalinga-linga siya sa paligid bago pumasok ng bahay. Muli niyang nakita ang replika sa salamena at wari naliligo siya ng dugo. Pumatay ako ng tao! Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Hindi ako halimaw! Hindi pwede to! Nahihilo ko! Ang dilim ng paligid! Bumagsak sa sahig si Sofia at nawala ng malay. Kinabukasan na alimpungatan siya. Nagulat siya nang mapansin na puro dugo ang kanyang damit. Kailangan kong maglinis ng katawan. Baka may makakita sa akin sa ganitong ayos. Ang sakit ng ulo ko. Aray! Nakapanyang may sugat siya sa noo. Dahilan nang pukpukin siya ng lalaki ng cellphone. Unti-unti niyang naalala ang mga pangyayari, kaya't napasapo na lamang siya sa kanyang noo. Matapos niyang maligoy, agad niyang nilabhan ng dugo ang damit at nag-ayos patungong trabaho. Tahimik siyang nagmamap ng hallway nang bigla siyang kalabitin ni Claire. Uy girl, kumusta ka na? May balita na ba sa nobyo mo? Wala pa. Hindi ko siya nakita sa Maynila, maging sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Alam mo, na-miss kita. Mahigit 2 linggo rin ang leave mo eh. Nalulungkot ako sa nangyari sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Nandito ako na kaibigan mo. Tutulungan kita na hanapin siya. Wag na. Mapapagod ka lang sa paghahanap sa taong ayaw nang magpakita. Kung gusto niyang umuwi, edi umuwi na lang siya. Sa bagay. Gusto mo bang sumama sa akin sa susunod na linggo? Kaarawan kasi ng pamangkin ko eh. Para naman kahit papano makalimutan mo yung problema mo. Sige ba? May isa pa akong sasabihin sa'yo, girl. Alam mo ba natagpo ang patay ang manlulokong boyfriend ni Krisha? Walang nakakaalam kung sino ang pumaslang. Mabuti nga yun. Sa gayon, huling iyak na lang ni Krisha sa lamay ng lalaking yun. Sa pagkakataong ito, tama ka. Mga ganyan lalaki hindi naman dapat iniiyakan eh. Tsaka mas mabuting ang lahat ng cheater mamamatay. Mga hindi marunong makontento. Nararapat lang sa kanya yun. Para naman mabawasan ang mga manluloko sa mundong to. May baon pala akong tinolang manok. Hindi ka na kasi nagluluto ng mga ulam eh. Tsaka malaki ang pinayat mo kaya ipinagluto kita. Salamat. Sige, maiwan na muna kita rito ha. Lilinisin ko pa ang opisina ni Sir Vincent eh.
Mapaklang ngiti ang namutawi sa labi ng dalaga habang tinatanaw ang palayong si Claire. Marahan niyang hinaplos ang sugat sa kanyang ulo na kagagawa ng lalaking tinutukoy ng kaibigan. Samantala, pagdadalamhati ang nararamdaman ni Sofia sa tuwing umuwi sa bahay na kanyang tinutuluyan. Ang masayang bahay na puno ng tawanan at kwentuhan ay tanging alaala na lamang ang natira. Umaago sa mga luha na napaupo siya sa silya habang nakaharap sa mesa. Bakit hindi mo na ako binalikan, Ricky? Mahigit 1 taon na. Ngunit hindi ka man lang nakaalalang tumawag. Masaya ka na ba sa babaeng kasama mo ngayon? Kinuha niya ang litrato nila ng binata at malakas na hinagis ito sa dingding. Sinungaling ka! Tiniis ko ang lahat upang maabot mo ang iyong pangarap. Isinantabi ko ang pag-aaral ko upang matulungan ka. Pero ito lang ang isinukli mo sa akin. Bakit mo nagawa sa akin to? Aray! Sumasakit na naman ang batok at likod ko. Bakit napapadalas na lang ang ganito? Ang sakit! Habang lumalalim ang gabi, umiinit ang katawan ni Sofia. Animoy nananalaytay ang kakaibang lakas sa buo niyang katawan. Muling nagbago ang kanyang anyo bilang aswang. Pakiwari niya ay may naguutos sa kanya na pumatay. Lingid sa kanyang kaalaman na sa tuwing nakakaramdam siya ng poot ay mas lalong nagiging agresibo siya sa pagiging aswang. At yun ang tumutulak sa kanya upang pumatay ng tao. Naging usap-usapan na naman ang sunod-sunod na natagpuang bangkay sa baryo. Oh girl, haggard na naman ang mukha mo. Kailangan mo na magpasalon. Gusto mo samahan kita bukas kay Barbie? Magaling yun sa pagpapaganda. Siya nga itong nagkulay ng buhok ko. Hindi ko naman kailangan yan eh. Ayos lang ako. Kulang lang ako sa tulog. Inaatake lang ako ng insomnia. Panay inom mo kasi ng kape. Bawas-bawasan mo nga yan. Buti pa ang kape matapang. Pero ang tao, ay nako, no comment. Alam mo girl, nakakatakot na talaga. May killer na gumagala sa lugar natin. Sunod-sunod na araw nang may natatagpo ang patay eh. Mga lalaki ang punteriya ng killer. Paano pa ako magkakajowa nito kung lahat na lang ng lalaki pinapas lang? Sino bang pinapas lang ng pinaghihinala ang killer? Una, yung jowa ni Krisha. Pangalawa, yung lalaki na napapabalitang sakit ng ulo ng asawang babae. Parang cheater din yung pangalawang lalaki na namatay eh. Parang galit yata ang killer sa mga manloloko. Grabe naman. Akalain mo, naisip mo yun? Nagkakatugma eh. Kung cheater nga ang pinapas lang ng killer, kampe ko sa kanya. Kahit papano titinuna ang magtatangka magloloko at mga manloloko. Alam mo, ang manloloko, hindi na yan magbabago. So ibig sabihin sang-ayon ka rin sa ginagawa ng killer? Sino ba ang killer na pinagsasasabi mo? Nahuli na ba? Hindi pa. Wala pa naman ako naririnig na balita kung sino eh. Oh, bago ka pa mabaliw sa kakaisip kung sino ang killer, ito na muna ang mop. Maglinis ka na muna dahil titingnan ko ang mga basurahan kung puno na. Sige, akin na yan. Ay, simula nang hindi na binalikan ng nobyo niyang kaibigan ko, malaki talaga ang pinagbago niya. Hindi na siya ang dating masayahin at positibo sa buhay. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Araw-araw ng tahimik. Kung hindi ko kakausapin, hindi umiimik. Sana naman umuwi na si Ricky para naman sumaya muli si Sofia. Sumapit ang 6:00. Oras na ng uwian. Imbis umuwi, dumaan muna si Sofia sa park upang magpalipas ng gabi. Hindi niya namalayan na 10:00 na. Ngunit nanatili pa rin siya roon. Tumingala siya sa kalangitan at nasilayan ng bilog at maliwanag na buwan. Muli siyang napapikit. Umaago sa mga luha mula sa kanyang mga mata.
Miss, kanina ko pa napapansin na nag-iisa ka yata. Hindi ka ba sinipot ng katatagpuin mo? Gusto mo ba samahan kita rito? Ayos lang ako. Pwede bang layuan mo ako? Ang suplada mo naman. Basa ng luha pisngi mo. Ako na lang magpupunas niyan. Sinabi ng layuan mo ako eh. Ako na nga itong nagmamalasakit sa'yo. Tinataraya mo pa ako. Kaya siguro hindi ka sinipot dahil ang suplada mo. Lubayan mo nga ako. Hindi ko kailangan ng kausap. Lalo na ang katulad mong napakabaho ang hininga. Hindi ka lang suplada. Laitera ka pa, ha? Amoy imburnali ang hininga mo. Alam nga namang sabihin kung mabango. Kung sa bagay, nakasanayan mo na ang amoy ng bunganga mo. Kaya hindi mo alintana ang mabahong amoy. Lumayo ka nga sa akin. Amoy anghit ka pa. Gusto ko yung ugali mo. Mataray, ngunit mamaya ay magmamakaawa ka rin sa akin. Hindi ako magmamakaawa sa'yo. Umalis ka nga sa harapan ko. Bago pa maubos ang pasensya ko't pagsisihan mo pa ang pangiistorbo mo sa akin dito. Aba, ang tapang ah. Halika nga rito para makita mo ang hinahanap mo. Aray! Bitiwan mo ako! Ano ba? Hinila ng lalaki si Sofia patungo sa mga mayayabong na halaman. Hindi nag-iisa ang lalaki, kundi may kasama ito. Pakiwaran ng dalaga mga rugby boys sa mga ito na nagkukubli sa parke. Wala nang taong naroon maliban sa kanila. Bitiwan niyo ako! Kung ayaw niyong mapahamak! Kami pa talaga mapapahamak. Baka ikaw. Huwag ka nang manlaban pa. Sumang-ayong ka na lang para hindi ka masaktan. Hindi niyo magugustuhan kapag ginalit niyo ako! Kaya bitiwan niyo ako! Gusto ko yung tingin na yan. Nangaakit. Tumingala si Sofia sa buwan. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Tinubuan ng bukol ang kanyang likod. Nawari nakausling malaking buto na may makakapal na balahibo. Bumuhaghag ang kanyang buhok at dumabas ang matatalas nitong mga ngipin. Ngayon niyo sabihin na gusto niyo ba ako? Binalaan ko na kayo! Aswang! Isa kang aswang! Sinabi ko na sa'yo na huwag niyo akong galitin, di ba? Ngayon, bakit takot na takot ka? Huwag ka lumapit! Ipupukpuk ko tong bote sa'yo! Lumayo nga! Nakakatuwa namang pagmasdan ng natatakot niyong itsura. Tamang-tama, tayong tatlo lang ang narito. Gusto niyo bang maglaro ng tagu-taguan o habulan? Ang mahuhuli ko ay bobotolan ko ng ulo! Hindi! Ayoko! Halimaw ka! Aswang! Kumaripas ng takbo ang dalawang lalaki upang takasan ang aswang na gusto sana nilang pagsamantalahan. Subalit matuloy nitong tumakbo at hinaharangan sila kung saan man sila dadaan. Ang totoo, nababagot na ako sa aking buhay. Kaya kayo ang kasagutan upang maging masaya ako ngayong gabi! Huwag mo patayin. Maalat ang dugo ko. Mabaho at hindi ako masarap. Sinong nagsabi sa'yo na masarap ka? Hindi ako mahilig sa may anghit na kagaya nyo. Ang gusto ko lang ay mapawi ang pagkabagot ko sa buhay. Saan mo ba gustong ilagay ang ulo mo? Sa itaas ng puno? O sa tuktok ng flagpole na yon? Wala namang watawat. Kaya mas bagay na doon isabit ang ulo mo! Lumayo ka! Hindi na nakakatuwa yung ginagawa mo! Nakakatawang pagmasdan ng panginginig mo. Ito ang napapala ng mga taong kagaya nyo. Kaya pangatawan mo ang pangiistorbo sa akin. Patawad. Hindi na ako uulit. Katuwaan lang naman sana yun eh. Pasensya na. Wala nang pasensya. Inistorbo nyo ang pagmumuni-muni ko. Kaya gusto kong pahirapan ko kayo. Nagbibiro lang ako. Huwag mo naman seryosohin. Nandilat ang mga mata ng dalawang lalaki nang marinig ang sinabi ng aswang. Dinaganan ni Sofia ang isang lalaki at binali ang leeg nito.
Tatakas pa sana ang kasama nito. Ngunit mabilis siyang hinablot ni Sofia at binalibag sa sementong sahig. Tatakas ka ba? Dahil sa kangalan, pinahamak niyo ang inyong mga sarili. Kaya tanggapin niyo ang inyong kaparusahan! Dinukot ng dalagang aswang ang puso ng lalaki. Wala siyang pakialam kung nagmamakaawa man ito. Nang malagutan na ng hininga, ay inilagay niya sa dulo ng flagpole ang ulo ng dalawang lalaki, habang ang katawan ng mga ito ay nakahandusay sa lupa. Kinaumagahan na, sakay ng tricycle, halos masuka si Claire ng matanawang nakasabit na ulo sa flagpole. Marami-raming taong naroon sa parke na nakiusoso. Pagdating niya ng gusali na pinagtatrabahuhan, ay agad siyang nagtungo sa banyo. Tila hinahalukay ang kanyang sikmura dahil sa nakita. Ay grabe, hindi ko inaasahan na yun ang bubungad sa akin papunta rito. Nakakadiri, ew! Buntis ka? Pag nagsuka, buntis agad. Hindi ba pwedeng nandidiri lang? O bakit? Saan ka nandidiri? Pasensya na, kararating ko lang din kaya mapanghipa tong banyo. Hindi dahil sa mapanghiyang banyo, kundi sa ulo ng nakita kong nakasabit sa flagpole. Girl, grabe na talaga ang killer, hindi na nagpapaawat. Napansin ko lang kanina na marami-raming tao ang nag-uumpukan, pero hindi ko napansin ang ulo. Pero in fairness sa killer ha, yung nakita kong ulo yun ang adik na iniiwasan ko. Minsan na akong tinakot nun, nang muntik agawin ang bag ko. Mas mabuti nga yun, nabawasan na ang taong kinatatakutan mo. Kahit na tingnan mo tumindig ang mga balahibo ko sa katawan. Nakakawala ng ganang kumain. Sarisyado pa naman ang baon kong ulam. Naiisip kong parang dugo yun ng pinatay. OA ka lang no? Ikaw na ba ang maglilinis dito? Sige. Girl, napano yung pisngi mo? Bakit may sugat ka? Nakamot ko. Nakalimutan ko kasing putulan ng kuko ko Napapansin ko kasi ang dami ng mga galos mo Huwag mong saktan ang sarili mo ha. Kung may gusto kang sabihin sa akin, handa akong makinig sa'yo, Sofia. Kaibigan mo ko. Oo naman. Medyo nawala lang ako sa sarili nitong mga nagdaang araw. Sa dami lang sigurong iniisip. Pero wag kang mag-alala. Okay naman ako Basta sabihin mo lahat ang hinaing mo ha. Hindi ka nag-iisa, may kaibigan ka pa, Sofia. Nandito ko para damayan ka. Ang aga mo namang magdrama. Sige na, magtrabaho na tayo. Mahigpit na niyakap ni Claire ang kaibigan na. Batid nitong mabigat ang nararamdaman ni Sofia kahit hindi man ito nagkukwento sa kanya. Napapansin nito ang lungkot at bigat sa mga mata ng kaibigan na kahit hindi man ito nagsasalita. Lumipas ang ilang taon na nanatiling tahimik si Sofia at mas lalong malaki ang pinagbago sa ugali ng dalaga. Naging malihim na rin siya kahit kay Claire. Napapadalas na rin ang pag-alagala niya kung saan at bigla na lamang natutulala. Huy, Sofia, natutulala ka na naman dyan. Nabilang mo na ba ang mga kotseng dumadaan? Ang talim kasi ng tingin mo sa kalsada Ay, nandyan ka na pala, Claire. Saan na ba tayo pupunta ngayon? Bago tayo manood ng sine, pwede bang dumaan muna tayo kay Barbie? Ipapalinis lang natin yung kuko mo. Naninilaw na kasi Tsaka yung buhok mo. Mahigit 2 taon na yung hindi nagugupitan, no? Parang kamukha mo na yung matatanda na napapanood ko sa horror movies Day off naman kaya mahaba-haba ang oras nating mag-me time. Wala akong panahon sa mga bagay na yan. Ngayon, kaya nga sasamahan kita Sige na girl, minsan lang naman to Hindi ka nagpapaganda para sa ibang tao kundi para sa sarili mo, no? Ang dami mong arte. Ayos lang naman ako Tsaka walang mali sa itsura ko. Wala nga, kaso parang tumanda ka na ng 10 taon. Parang 5 taon. Kaya sige na, pumayag ka na lang. Ay nako, sige na nga. Ayan, may 50% discount ngayon sa salon ni Barbie. Anniversary kasi nila. Wala nang nagawa si Sofia, kundi ang sumang-ayon na lamang sa kakulitan ng kaibigan. Pagdating nila sa salon,
ay agad silang inasikaso ng baklang kaibigan ni Claire. Good morning, Barbie. Nandito na ang isa kong amiga. Uy girl, pagandahin mo tong si Sofia sa abot ng makakaya mo ha. Matagal-tagal din kasing hindi siya nakapag-ayos eh. Sige na Sofia, umupo ka na dyan sa silya sa harap ng salamin. Sige. Di ba nakita mo ang buong aura mo? Kaya kailangan mo talaga ng makeover, girl. Grabe, ito na pala ang itsura ko ngayon. Biglang tumanda ang mukha ko. Tama nga si Claire, napabayaan ko na ang sarili ko. Excited ka na ba sa bagong look mo? Magtiwala ka lang kay Barbie. Siguradong pagagandahin ka niyang muli. Ibabalik niyang alindog mo. Alindog ka dyan. Ayos na ako nagupitan tong buhok ko. O sige, mag-enjoy ka na muna dyan ha. At ako'y magpapashampoo rin. Kahit na janitress ang trabaho natin, hindi dapat magpapahuli sa ganda, no? Mas mainam ng maganda kaysa haggard habang nagkikiskis ng inodoro, no? Bahagyang natawa si Sofia nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Habang nakatingin sa malaking salamin, bumalik sa kanyang alaalang masayang kwentuhan nila ni Ricky habang nagkukulitan. 2 taon na ang nakalipas buhat nang makita kita sa terminal, kasama ang ibang babae. Hindi ko sukat akalain na basta-basta mo lang akong kakalimutan at ipagpalit sa iba. Saglit na napahinto ang bakla sa paggupit sa buhok ni Sofia nang biglang agawin ito ang gunting. Kaya't kinabahan si Barbie nang matalim niya itong tinitigan. Uy girl, bakit ganyan ang itsura mo? Parang mangangain ka na. Pinapaganda ka lang ni Barbie, huwag ka namang magalit. Ha? Bakit? Ano bang... Bitiwan mo yung gunting, natakot tuloy si Barbie sa'yo oh. Tsaka yung mata mo namumula. Ano bang kinagagalit mo? Sabihan mo lang kasi si Barbie kung anong style ang gusto mo. Hindi yung bigla mo nalang aagawin sa kanya ang gunting. Ay, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ayokong lagyan ng bangs. Yun lang naman pala eh. Sige kung ayaw mo, madali na makausap yan si Barbie eh. Sorry nagulat lang ako. Etong gunting oh. Pagpasensyahan nyo na tong kaibigan ko, Barbie ha. Matagal na kasing hindi napagawi sa salon kaya nanibago eh. Pero mabait siya, hindi nananakit. Kaya nga pumunta kami rito para umamumuli ang mukha niya. Sorry ulit Barbie, kung natakot kita ha. Sige na, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Naramdaman ng dalaga ang panginginig ng kamay ng bakla habang inaayusan siya nito. Kaya't ipinikit na lamang niya ang mga mata hanggang sa makaidlip. Samantala, napabalikwas ng bangon si Ricky nang biglang may sumagi sa kanyang isipan. Hinilot niya ang sentido at pilit na inaalala ang lahat. 1 taon silang namalagi ni Lisel sa Amerika upang doon na sana manirahan. Ngunit nagpumilit siyang bumalik ng Pilipinas dahil may gusto siyang tuklasin na hindi niya mawari. Yung babaeng nakita ko noon sa terminal, bakit madalas ko siyang napapanaginipan? Sino ba siya? At anong koneksyon niya sa buhay ko? Oh, bakit parang malalim na naman yung iniisip mo, babe? Totoo bang wala na akong kamag-anak, Lisel? Baka naman mayroon pa tayong matagpuan. Alam mo, Paul, ulila ka ng lubos. Ilang beses kong sinabi sa'yo na tauhan ka ng ama ko. Nagustuhan natin ng isa't isa kaya tayo nagpakasal. May anak na tayo. Kaya ano pa bang gusto mong malaman pa? Para kasing iba ang pakiramdam ko eh. Hindi ba na-aksidente ako at walang maalala pagkagising ko? Paano kung may totoo pala akong pamilya na naghihintay sa akin? Ay, pag-aawayan pa ba natin yan hanggang ngayon, Paul? Kami ang pamilya mo. Wala kang naalala dahil nabagok yung ulo mo. Kaya nga pinapaalala ko sa'yo ang lahat sa abot ng makakaya ko, di ba? Maging sa pulisya, nagpunta tayo para mapanatag yung isipan mo. Pero iisa lang ang sinabi nila sa'yo. Hindi ka missing person. Pero bakit madalas kong napapanaginipan ng isang babae? Alam mo, sabi ng doktor, may tendency na mag-hallucinate ka. Dahil nga sa lakas ng pagkabagok ng ulo mo.
Kaya pwede ba tigilan na natin ang pagtatalo sa bahay na to? Dahil wala namang patutunguhan eh. Isa pa, masaya naman tayo ah. Ano pa bang gusto mong mangyari? Para kasing may kulang eh. May gusto akong maalala pero hindi ko maalala. Paul, nandito ako at si Maddie na anak natin. Hindi pa ba kami sapat para maging masaya ka? Kami ang pamilya mo at wala nang iba, okay? Maalab na halik ang iginawad ng babae kay Ricky. Mahigit 2 taon nang nakakalipas. Buhat nang matagpuan niya si Ricky na naghihingalo sa kalsada. Napagtripan ng binata ng mga adik at iniwan sa lugar kung saan madalang lamang ang dumadaan. Hubad at nasa kritikal na kondisyon. Mabuti na lamang inapadaan si Lisel at nadala niya sa ospital si Ricky. Walang pagkakakilanlan, kaya nang bumuti ang kalagayan ng binata, ay napagpasya nitong magsama na sila kapalit ng namayapa nitong nobyo at tinawag niya ito sa pangalang Paul. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa buhay namin ni Maddie. Hindi na importante kung saan ka nang galing. Masaya na tayo, Paul. Ayoko masira ang pamilya natin dahil lang sa babaeng napapanaginipan mo. Minsan na ako nawalan ng taong minahal. Ayoko mawalan ulit. Nasaan na ba si Maddie? Ako na magbabanday sa kanya para makapagpahinga ka. Babe, paano kung bumalik na lang kaya tayo sa Amerika? Hindi ako sanay mamuhay dun. Di ba sakitin ako nung manirahan tayo dun? Hindi ako sanay sa malamig na klima eh. Masasanay ka rin naman. Tahimik ang buhay natin dun. Hindi katulad dito maingay at polluted ang hangin. Tahimik naman dito ah. Maingay lang kung makikipagchismisan ka sa mga kaibigan mo. Paano ang negosyo mo rito? Hindi na nagpumilit pa ang babae. Alam nitong magtatalo na naman sila ni Ricky na tinatawag niya sa pangalang Paul. 10 taon ang tanda nito sa binata. Isang negosyante si Lisel ng motor parts, kaya ang isang branch niya sa Pangasinan ay si Ricky ang namamahala, kung saan walang nakakakilala sa binata. Samantala, iminulat ni Sofia ang mga mata nang marinig ang malakas na boses ni Claire. Nagulat siya na malapad ng ngiti ang bumungad sa labi ng kaibigan nang makita ang bagong itsura niya. Wow, parang tao ka na, girl! Ay, ang ibig kong sabihin, bumalik na ang kagandahan mo. Hindi na yung parang matanda sa horror movie. Grabe ka naman sa akin. O diba sinabi ko na sa'yo na magtiwala ka lang sa kakayahan ni Barbie? Ang pangit, kaya niyang pagandahin. Ang losyang, kaya niyang gawing fresh. Ang mukhang matanda, kaya niyang pabatain. Higit sa lahat, kaya niya tayong librehin. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Kaya magbayad na tayo, no? 50% na nga lang, magpapalibre ka pa. Abuso na yun. Joke lang, no? Pwera biro, girl. Gumanda ka. Konting kuskus lang sa mga kuko mo at ayos sa buhok. Kamukha mo na si Gabby Garcia. Sus, ang layo. Maganda yun, no? Napapangita ka ba sa itsura mong yan? Kulang ka lang nun sa ayos. Kaya dalas-dalasan mo ang pagpunta sa salon para naman mapapawaw sila sa'yo. Lalo na kung Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Ayoko nang umasa na babalikan pa ako. Ha? Hindi naman yun ang gusto kong sabihin eh. Anong sasabihin mo? Kung babayaran mo muna ang bill natin. Nakalimutan ko pala mag-withdraw kanina. Grabing style ah. Babayaran kita, promise. Pangising kinurap-kurap ni Claire ang mga mata nito habang nakikisuyo sa kaibigan. Tayo na, girl, manunood pa tayo ng sine. Parang ayoko na. Gusto ko na lang umuwi. Magmumukmuk ka na naman. Ay, hindi pwede. Kailangan natin mag-enjoy ngayong day off. Bukas, matinding bakbakan na naman sa mga basurang bubungad sa atin, no? Namnamin muna natin ng moment na maganda at feeling social ngayon. Ay, para kang engot. Ay, mas mabuti pang maging engot na ganito kesa naman matulad sa babaeng yan, no? Halos lumuha na ng dugo sa pagmamakaawa sa lalaki. Ay!
Nagsabunutan pa ang dalawang babae. Halika, awatin natin. Mamaya ikaw pa ang masaktan nila. Hayaan mo sila. Ginusto nilang mag-agawan sa iisang lalaki. Siguro gwapo ang lalaking pinag-aawayan nila, no? Ayun, nakatalikod Matingnan nga ang itsura. Chismosa ka talaga. Umalis na nga tayo rito. Saglit lang. Halika, samahan mo ko. Kunwari dadaan lang tayo. Pambihira ka naman. Wala ka talagang pinapalampas. Luka-luka ka talaga. Sumunod ka na lang kasi. Muntik nang mabuwal sa kinatatayuan si Claire nang tumambad sa paningin nito ang itsura ng lalaki. Oh, wow! Akala ko mala Leonardo DiCaprio. Yung pala'y puwet ng kaldero. Baliw ka talaga no? Kaya hindi ka nagkakaroon ng boyfriend dahil luka-luka ka. Grabe ang lalaking pinag-aawayan ng dalawang babae. Hindi ako makaget over. Siguro ang galing mambola at romansa ng lalaking yun, no? Halos magpatayan na yung dalawa Hayaan mo sila. Kung sino ang manalo, di congrats. Kahit pangit, manluloko na, no? Nakakatakot na ang panahon ngayon. Makakalampas kaya sa killer ang mukhang yun? Ewan ko. Tayo na nga. Bigla ako nagutom sa pagmumukha ng lalaking yun. Kinabag na yata ako sa kakatawa Sa tuwing kasama ni Sofia ang kaibigan, ay pansamantala niyang nalilimutan ang mga problema. Mula pa man noon, si Claire na ang kanyang naging sandalan at itinuring na kapatid. Ayun girl, masarap daw ang mga putahe sa restaurant na yun. Tsaka ang gwapo ng mga waiter. Baka ito na ang pagkakataon ko na makahanap ng lalaking magpapatibok ng aking puso. Kakain tayo, hindi maghahanap ng kung sino. Doon tayo sa gilid ng bintana. Oh, di ba sabi ko na sa'yo ang popogi ng mga waiter dito Tahimik na umupo si Sofia habang patuloy na nagsasalita ang kaibigan. Hanggang sa lumapit ang waiter sa kanila at malagkit itong tinitigan ni Claire. Natapos silang kumain, ngunit hindi pa rin humihinto sa pagpapapansin si Claire sa lalaki. Hanggang sa magpalitan sila ng numero. Ite-text na lang kita mamaya, Jomar Grabe, ikaw pa talaga ang gumawa ng paraan upang magkakilala kayo no? Kung hihintayin ko ang mga lalaki na lalapit sa akin, malamang lampas na ako sa kalendaryo, hindi pa ako magkakajowa. Suportahan mo na lang ako, girl. Tsaka paminsan-minsan lang naman ako nagpapapansin 8:00 na, kaya umuwi na tayo. Mamaya, matunaw pa yung lalaki sa katititig mo Narinig mong sinabi niya kanina? Single siya, type niya ako. Kaya wag ka nang kumontra Suportahan mo na lang ako sa love life ko. Sige. Sana lang mahalin ka niya katulad ng pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanya. Ayan ka na naman Hindi na nawawala ang pagkanega mo. Tayo na nga. Mamaya hindi ka pa umuwi at hintayin mo pa yung si Jomar. Kulang na lang dumikit ka sa lalaking yun Lumipas ang ilang buwan ay nagkamabutihan sina Claire at Jomar. Araw-araw itong masayang nagkukwento kay Sofia hanggang napagpasahan nilang dalawa na magsama sa iisang bubong. Sa umpisa'y masaya sila, ngunit habang tumatagal ay unti-unting nadidiskubre ni Claire ang tunay na ugali ng lalaki. Pumasok siya sa trabaho na mugto ang mga mata, kaya't nagsuot ito ng sunglasses upang hindi mapansin ng mga katrabaho. Oh Claire, anyari sa'yo? Patingin nga ng mga mata mo. May sore eyes ako, kaya huwag ka masyadong lumapit sa akin. Sore eyes nga ba o mugto yung mata mo sa kakaiyak? Hindi. Kumati kasi ang mata ko kaya nagsuot ako nito. Baka mahawaan ko pa kayo Kahit anong sabihin mo, alam kong umiyak ka. Bakit? Niloloko ka na ba ng Jomar na yan? Aba hindi, may konting pinagawayan lang. Kasi kinuha niya ang lahat ng sweldo ko. Wala siyang tinira sa akin. Ang sabi niya ipapadala raw niya sa nanay niyang may sakit. Yung pala nilustay niya para sa bisyo niya. Ang kapal naman ng pagmumukha ng lalaking yun. May araw din siya. Pakiusap, wag mo siyang awayin, Sofia. Konting tampuhan lang naman to Maaayos din namin. Kung hindi siya magbabago, may kalalagyan talaga siya sa akin.
Ayokong makita kang ganyan. Sinabi naman niya sa akin na babayaran niya ako pagdating ng sweldo niya eh. Ay dapat lang. Sabihin mo sa kanya na tigilan na niya ang bisyo. Kapag sinaktan ka niya, ako talagang makakalaban ng lalaking yon. Huwag mo siyang awayin ha. Baka hiwalayan niya ako. Naku, kung ganyang klaseng lalaki ang makakatuluyan mo, mas mabuting hiwalayan ka na niya. Kesa naman araw-araw mugto ang mga mata mo. Parang hindi mo naman pinagdaanan to magkakaayos din kami. Ay, basta ayokong makitang sinasaktan at niloloko ka niya, ha? Agad na dinampot ni Sofia ang walis at tinalikuran ng kaibigan. Nabuhay na naman ang poot sa kanyang puso na nooy pansamantalang natigil. Hindi ko maipapangako na hindi ko masasaktan ng Jomar na yan kapag nalaman kong niloloko ka niya, Claire. Kinaumagahan, hindi nakapasok ng trabaho si Claire. Tinawagan siya ni Sofia at sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam. Kaya't napagpasahan ng dalaga na bisitahin ng kaibigan sa inuupahan nitong bahay. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Claire nang makita niyang naroon sa tapat ng pintuan si Sofia. Sofia, anong ginagawa mo rito? Kaya ba hindi ka nakapasok dahil sa mga pasamong yan? Sinaktan ka ng lalaking yon? Hindi. Nabanggal lang ako sa pintuan. Kaya nabukulan at nagkapasa ako sa mukha. Wag kang tanga, Claire. Hindi porket mahal mo siya, dapat niyang gawin yan sa'yo. Kung yan lang ang mapapala mo sa pagsasama niyo, bakit mananatili ka pa sa kanya? Alam kong nakakabobo at nakakatanga ang pagmamahal. Pero sana naman, depensahan mo ang sarili mo. Matuto kang lumaban. Huwag mong hayaan na gawin kang punching bag. Sandali lang, Sofia, saan ka pupunta? Pakiusap mong gawin ang nasa isip mo. Umiiyak na tinatawag ni Claire si Sofia. Ngunit tila bingi lamang ito na nagpatuloy sa paglalakad upang puntahan si Jomar sa restaurant na pinagtatrabahuhan nito. Subalit wala roon ang lalaki, kaya hinanap niya ito kung saan-saan. Hanggang sa matanaw niyang naglalakad ito kasama ang isang babae. Kahit madilim na hindi siya nagkakamali na si Jomar ang lalaking yun. Kaya't sinundan niya ito hanggang sa marating nila ang isang bahay. Naninag niyang hinalikan pa nito ang babae. Kuyom ang kamaong nagkubrisa sa mga halaman hanggang masipat ng kanyang paningin si Claire na nooy tumatawag at nakikiusap na umuwi na si Jomar. Matagal na kaya niyang alam na may babae ang kinakasama niya? Hindi pwede to. Kailangang bigyan ng leksyon ng Jomar na yan. Sinampal niya si Claire at kinaladkad. Walang iya talaga siya. Aray, Jomar! Nasasaktan ako! Nakikiusap ako sa'yo, umuwi ka na! Ayusin natin to! Kakalimutan ko ang lahat ng ginawa mo. Pakiusap! Huwag mo kong iwan! Hoy, Jomar! Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na saktan ng kaibigan ko? Binabalaan kita, lumayo ka sa kanya! Sofia, nandito ka? Bakit ka nagmamakaawa sa walang kwentang lalaki na yan, Claire? Pinubugbog ka na nga! Ikaw pa tong luluhod sa kanya! Lumayo ka sa lalaking yan! Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo! Sinabunutan at dinuraan pa ng lalaki si Claire sa muka at sinabing pera lamang nito ang kailangan niya. Nanindig ang mga balahibo ni Sofia sa buong katawan nang marinig ang sinabi ng lalaki. Kaya hindi niya napigilan ng galit at nagpalit ng anyo bilang aswang na ikinagulat ng dalawa. Pinamit mo lang si Claire upang perahan at matustusan ang mga bisyo mo! Wala mo bang kinamumuhian ko ang mga manluloko at hayop na katulad mo, Jomar? Hindi ko mapapalampas ang pananakit mo sa kaibigan ko! Ikaw ang killer. Ano nangyari sa mukha mo, Sofia? Bakit parang naging kampanerang kubay ang itsura mo? Layuan mo ang lalaking yan, Claire! Mas masahol pa sa hayop kung ituring ka ng lintik na yan! Wag mo siyang saktan, pakiusap. Konting tampuhan lang to. Sige na, hayaan mo na kami rito. Bakit hindi? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa'yo? Pagkatapos niyang simutin ang lahat ng meron ka, ay basta-basta ka nalang iiwanan. Yan ba ang lalaking gusto mong makasama habang buhay? Turog na turog ka!
Samantalang nagpapakasaya siya sa iba! Hindi ko kayang tingnan na lamang ang pananakit niya sa'yo! Kailangan niyang pagbayaran ng lahat ng sakit na ipinaranas niya sa'yo! Sofia, wag! Pakiusap, bitiwan mo si Jomar! Hindi napigilan ng aswang ang puot na naramdaman. Paulit-ulit niyang kinalimutan ang lalaki gamit ang matatalas niyang mga kuko at dinukot ang puso nito at pinisa. Lumabas ng bahay ang babae dahil sa mga kalabog na narinig. Bigla itong hinimatay nang tumambad sa paningin nito ang aswang. Kahit patay na si Jomar, ay paulit-ulit na hinahampas pa ng aswang ang katawan ng lalaki sa lupa dahil sa matinding galit. Hindi ko pinagsisisihan na pinatay ko siya dahil wala siyang karapatan na saktan at pahirapan ka. Ngayong alam mo na kung sino ang pumapatay sa mga walang yan ang kagaya nila. Hindi kita pipilitin na ituring ba akong kaibigan. Ang importante sa akin ay ligtas ka mula sa demonyong Jomar na yan. Sofia, hindi ko inaasahan na magkakaganyan ka. Paano? Bakit? Hindi ko maintindihan. Mas mainam nang mabuhay ng mag-isa kesa makasama ang lalaking katulad niya. Sa susunod, huwag kang papayag na basta-basta na lang saktan ng kung sino. Kung hindi nila maibibigay ang respeto sa'yo, ikaw mismo ang magbigay nun sa sarili mo, Claire. Isa kang aswang, pero bakit ngayon ko lang nalaman sa tagal nating magkaibigan? Tumango si Sofia at mabilis na lumayo. Maya-maya'y dumating ang mga tao at hinabol siya ng mga ito. Naiwan si Claire na tulala dahil hindi makapaniwala sa mga nasaksihan. Bagamat hindi niya sinabi ang totoo kung sino ang aswang na pumatay kay Jomar. Bit-bit ang iilang mga gamit. Nagpalaboy-laboy si Sofia sa kalsada hanggang sa bumalik siya sa Maynila at nanatili sa terminal kung saan niya huling nakita si Ricky. Nagbabaka sakali siyang matagpuan niya ang dating kasintahan hanggang sa masipat ng kanyang tingin ang babaeng sakay ng kotse na kasama noon ni Ricky. Agad niyang sinundan ito. Ang laki ng bahay kung saan pumasok ang kotse. Mayaman ang babaeng yun. Kaya pala kinalimutan na kami ni Ricky. Maging si Nanay Tisha, ipinagpalit niya sa yaman. Mamanmanan ko ang bawat kilos nila. Gusto kong makaharap si Ricky. Hindi pwedeng maging masaya siya. Gayong miserable ang buhay ko. Masayang pinuntahan ni Lisel ang kanyang mag-ama sa kwarto. Ngunit matalim siyang tinitigan ni Ricky at saglit na iniwan ang kanilang anak sa katulong. Gusto kitang makausap, Lisel. Alam ko na mismo agad ako. Magbibihis lang muna ako, babe. Gusto ko ngayon din. Naaalala ko na ang lahat, Lisel. May pamilya ako. Bakit inilihim mo sa akin ang lahat? Anong pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ang babaeng madalas na sumasagi sa isipan ko. Hindi lang siya basta isang panaginip, kundi siya ang babaeng totoong minahal ko, si Sofia. May ina ako naghihintay sa akin. Bakit mo sinabing wala na akong pamilya? Ang mga pulis na pinuntahan natin, mga kasabwat mo ba sila? Binayaran mo? Paul, maghunos dili ka. Hinaan mo ang boses mo. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Pinagkait mo sa akin na makasama ang tunay kong mahal. Hindi Paul ang tunay kong pangalan, kundi Ricky. Patawarin mo ko, Paul. Ricky, kung nagawa ko mangilihim sa'yo ang totoo, naging desperada lang ako para bumuo ng pamilya. Pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal na matagal ko nang inaasam-asam. Masaya tayo, kasama ang anak nating si Maddie. Paano si Sofia? Ang pangako ko sa kanya, si Nanay. Bakit nangyari sa akin to? Pinaniwala mo ko sa kasinungalingan, Lisel! Halos mabaliw si Ricky sa kakaisip kung ano ang kanyang gagawin sapagkat batid niyang kinamumuhian na siya ni Sofia sa inaakalang inabandona niya ito. Kinagabihan umakyat ng pader si Sofia. Nakita niya ang gwardiya na nagbabantay sa guardhouse, kaya't sa bandang likod siya ng mansyon dumaan.
Marahan siyang lumakad sa bubungan sa anyong aswang. Humanda ka sa akin, Ricky. Matatapos na rin ang masasayang araw mo. Hindi ko palalampasin ang panloloko mo sa akin. May bata, mahimbing na natutulog. Kamukhang kamukha siya ng walang iya niyang ama. Patuloy na lumakad ang aswang na si Sofia. Nakikita niya sa sliding window kung sino ang mga tao sa silid. Hanggang sa maninag niya ang lalaking balisa na natutulog. Abay, napaka-komportable naman ang kutsyon na tulugan mo, Ricky. Ang malaki ng bahay na tinitirahan mo. Kaya nagawa mo akong kalimutan. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang bintana. Hindi nakalak yun kaya't agad siyang nakapasok. Napabalikwas ng bangon ng lalaki nang maramdaman na may matulis na bagay na sumusundot-sundot sa kanyang mukha. Sino ka? Kumusta ka na, Ricky? Kay tagal na panahon kitang hinanap, pero sa mansyon ka na pala nakatira. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Bakit ganyan ang itsura mo? Napakasakit isipin na ang bilis mong makalimot. Sa bagay, sino ba naman ang hindi magiging masaya kung mabubuhay ka sa karangyaan? Maging ang sariling ina ay kinalimutan mo dahil lang sa pera. Sofia, ikaw ba yan? Paano ka nakarating dito? At bakit ganyan ang itsura mo? Mabuti at nakilala mo ako sa kabila ng kapangitan ko. Nandito ako para singilin ka sa lahat ng pagdurusang ibinigay mo sa akin. Sofia! Bitiwan mo ko! Hindi ako makahinga! Babaliin ko talaga tong leg mo dahil sa kakapalan ng mukha mo. Lahat ay tiniis ko para mapabuti ang iyong buhay. Pinalaan na kita noon na kung lolokohin mo ko, sabihin mo agad para hindi na ako umasa. Namatay si Nanay Tisha sa labis sa pag-aalala sa'yo. Pero nabubuhay ka lang pala sa kasaganahan. Hayop ka! Magpapaliwanag ako, Sofia. Umiiyak na binitiwan ng aswang si Ricky, kaya't habol-habol nito ang paghinga. Malakas siyang sinampal ni Sofia, kaya nasugatan ng pisngi nito ng masagi ng kuko ng aswang. Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit ginawa mo sa akin to? Alam kong marami akong pagkukulang, pero lahat ng pangarap ko isinantabi ko para sa'yo. Ngunit hindi pa rin yung sapat, kaya iniwan mo ako sa ere. Ngayon naiintindihan ko na masigit ang salapi kesa sa mga taong tumulong sa'yo nung panahong walang-wala ka. Pero hindi ako papayag na maging masaya ka, Ricky. Kayo ng pamilyang binuo mo! Pakiusap. Hindi ko ginusto to. Naging biktima rin ako ng... Sino ang gusto mong unahin kong patayin? Ang asawa mo? Ang anak mo? O ikaw? Patawarin mo ko, Sofia. Huwag ang aking anak. Wala siyang kasalanan. Ako na lang ang parusahan mo. Sige, gawin mo lahat ng gusto mo sa akin. Saktan mo ko. Pahirapan. Kung yan ang makakapagpagaan sa puso mo. Hindi ko ginusto nangyari. Sinabi sa akin ni Lisel ang katotohanan. Nawala ang alaala ko nung pagtripan ako ng mga adik. Itinapon ako sa gilid ng kalsada. At siya ang tumulong sa akin. Wala akong pagkakakilanlan, kaya niya ako inalagaan at nakabuo kami ng pamilya. Ilang araw pa lang bumalik ang alaala ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Sofia. Patawarin mo ako. Mahal na mahal pa rin kita. Ay, siguro wala na akong karapatang sumaya. Yun na ang nakatadhana sa akin. Nung mamatay si Nanay, akala ko mag-isa na lang ako. Pero nagbago yun simula nung makilala ko kayo ni Nanay Tisha. Punong-puno ng pangarap at pag-asa sa buhay. Pero ngayon, gustong-gusto ko nang maglaho. Dahil ang taong minahal ko nang higit pa sa buhay ko
ay hindi na maaaring maging akin! Umaagos ang luha sa pisngi ng dalaga at kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Pipigilan pa sana siya ni Ricky, ngunit mabilis itong nawala. Maging ang gwardiya nagulat sa mga kalabog sa bubungan, subalit wala itong nakita. Nagkubli si Sofia sa mayayabong na halaman malayo sa mansyon. Doon niya ibinuhos ang lahat ng paghihinagpis hanggang sa nakatulog siya dahil sa matinding pagod sa kakaiyak. Biglang bumukas ang pinto ng silid at iniluwan nun si Lizelle. Babe, ano nangyari sa pisngi mo? May naririnig akong boses dito sa kwarto mo kanina. Huwag mo akong hawakan. Ayos lang ako. Nakalmot ko lang ito. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Dito na muna ako sa guest room. Babe, alam kong galit ka sa akin. Sorry kung naging selfish ako. Kasalanan ko ang lahat. Umibig lang ako. Gusto ko lang ng masayang pamilya. Nangyari na ang dapat mangyari. Hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Sige na, gusto ko na magpahinga. Kinabukasan ay naalimpungatan si Sofia dahil naramdaman niyang may humaplos sa kanyang pisngi. Bumungad sa kanya ang batang pulubi at binigyan siya nito ng tinapay. Napag-alaman ng dalaga na ulila na ang bata. Inakay siya nito sa barong-barong kung saan ito nanunuluyan at ipinakilala nito kay Sofia ang 2 taong gulang na kapatid nito. Ang babata pa nila. Si Kakay 7 taon pa lang, pero naaalagaan niya ang kapatid niya. Pambihira. Mas mahirap ang kalagayan nila kaysa sa akin. Ngunit patuloy silang lumalaban sa hamon ng buhay. Unti-unting naging masaya si Sofia kasama ng 2 bata. Tinawag rin siya ng mga ito na nanay. Napansin niyang hindi na siya sinusumpong ng pagiging aswang dahil sa positibong emosyon niya na ibinibigay ng 2 bata. Kailangan kong magbagong buhay para sa mga batang to. Itinuring nila akong nanay dahil sa pangungulila sa kanilang ina. Siguro'y nakatadhana akong makasama ng mga batang ito. Bukas sa bukas, maghahanap ako ng trabaho kung saan walang nakakakilala sa akin. Samantala, binalikan ni Ricky ang baryo kung saan ito dating naninirahan upang hanapin si Sofia. Pinuntahan nito si Claire nang hindi nito nadatnan sa bahay nila ang dating kasintahan. Hindi ba ikaw si Claire na kaibigan ni Sofia? Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Ricky? Ikaw na ba yan? Oo, ako nga. Hinahanap ko si Sofia. Ang sabi ng mga kapitbahay, matagal-tagal na raw na walang tao sa dati naming bahay. Hindi ko rin alam kung nasan siya ngayon eh. Hinihintay ko nga rin ang pagbabalik niya. Alam mo ba matagal kanyang hinintay? Oo, kaya nga lang may nangyaring masama sa akin. Kung may balita ka sa kanya, ito ang calling card ko. Tawagan mo ako kagad ha? Sige Ricky. Hinatid ng tingin ng dalaga si Ricky habang papalayo. Lingid sa kaalaman nila na masayang namumuhay si Sofia kasama ang 2 bata na itinuring siyang ina. Naging tagapagluto siya sa maliit na karinderya na pagmamayari ng matandang babae. Lumago ito dahil sa dami ng tumatangkilik sa putahing niluluto niya. Bagamat na natiling tikom ang bibig ni Claire sa tunay na katauhan ni Sofia. Dahil minsan nang ipinagtanggol siya ng kaibigan na isa palang aswang. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo sa Lugimba family from Pasay. Shout out kina Jean, Lot, Rona, Princess, Ella, and Datin or Datin. At syempre kay Ami Yong. Kumusta po kayo dyan sa Malaysia? Belated happy birthday sa apo ni Phoebe Ranyada. Hi kay Lilibeth and Aiko from Bahrain. Shout out sa mga taga Siena May Bake Shop sa Puerto Princesa, Palawan. Kumusta po kayong lahat dyan? Hi kay Rocky Manuke from San Fernando, Pampanga. Hi kay Jeremy Dize. Hi kay Vampire. Hi kay Genevieve Suko from Singapore. Hi kay Josefina Fuelas from Pasig. Happy birthday kay Vince Curvy Federizo from Tanay Rizal. Shout out kina Kalel, Krisha, Kiro, Alonso, and Lolita. Kamusta po sa inyong lahat dyan?
Hi po kay Hani Austria from Japan. Hi kay June Mateo from San Ildefonso, Bulacan. Shout out sa lahat ng mananahi po ng Eskultura Garment sa Phase 1B, Ciudad Nuevo, Naic, Cavite. Kamusta po kayong lahat dyan? Shout out kay Meng Paraton, Mirna Lampasa at kay Michael Del Rosario. Kamusta po kayo? Hi kay Maribeth Gatapia from Paris, France. Shout out sa Alajids family or Alahids family. Shout out po sa Cabral family from Lemery, Batangas. Congratulations kay Estela Cabral da Silva for passing 2 exams in Switzerland. Hi kay Leonora Ventura from Quezon City. Shout out po sa Home Mart Household. Kamusta po kayo dyan? Hi kay Jocelyn Taipen from San Roque, Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Shout out sa Gilig family from Lapu-Lapu City. And hi po kay Chona Sotis. Alright, basta po lagi nating tatandaan na huwag po tayo makakalimot na magdasal, okay? Maraming salamat po sa inyo and God bless po sa inyong lahat.